Mm. Oo, yung sabina ngayon, i-deliver, isa-serve ng OSAA, ng Senate Security, kay Pastor Quiboloy sa Davao. He should not. Ang sabina, it's stronger than an invitation. Kailangan sundin niya, i-heed niya yung sabina. Opo, sa next hearing, nire-require ng sabina yung attendance ni Apollo Quiboloy. Itatakda pa namin yung petsa ng susunod na hearing. The committee always gives a fair hearing. Parang nagiging mas complex yung mukha ng mga krimen na nararanasan ng mga dating miyembro, dating scholars, dating ginagawang pulubi ni Quiboloy sa loob ng kingdom. Lumalabas yung mga aspeto ng paglabag sa karapatan ng bata, pagpipigil or pag-neglect sa karapatan nilang makapag-aral, pagpupumilit sa kanilang magmalimos sa kalsada, yung mga pagpupumilit din sa ibang mga miyembro nila maglimos at kapag hindi nila mahit yung goal or quota nila, pinaparusahan sila ng physical punishment. Lumalabas na meron pa silang nalalamang mga dating kasama na met-maya, patay na. And by similar, if not identical modus operandi, 2 bullets to the head. May mga labor violations na lumalabas, pinapatrabaho sila whether as nagmamalimos o as mga researcher o mga cameramen, pero walang sahod, walang benefits. At syempre, yung una na nating narinig sa unang pagdinig pa lang, yung pang-aabuso sa mga kababaihan at pati mga menor de edad. Rape, other forms of sexual abuse, palala ng palala. At palawak ng palawak, and I think palinaw ng palinaw yung larawan ng mga pang-aabuso sa loob ng kingdom. Well, lahat kasi ng mga reklamo ng ating mga victim survivors ay kay Quiboloy mismo at sa mga taong malalapit sa kanya. So, continuing to observe due process, hear the testimony and any evidence of all sides. Pero nakikita at naririnig ko naman sa unang 2 pagdinig pa lamang ang bigat, ang timbang ng mga testimonya na nagko-corroborate pa sa isa't isa at mga ebidensyang hinaharap ng ating mga victim survivors laban kay Quiboloy. My direct message to Apollo Quiboloy is the same as when we started. Humarap kayo dito sa investigation na ito. Well, yun ang sinabi ng Bureau of Immigration per official records nila na kahit naman daw private jet ang ginagamit ni numang subject person ay dadaan talaga sa sistema nila. And as far as they know, July 2023 huling lumipad si Quiboloy, that time pabalik dito sa Pilipinas.
Meron kasing lumabas na balita nung nakaraang linggo na may impormasyon na tumakas na daw si Kibuloy papuntang China. Pero per yung official information ng BI, walang ganon or wala pang ganon. Okay, ibang paksa na. Well, that's really the business of the majority. Kahit sa mga nagdaang mga kongreso, kahit yung mga iba't ibang paghalal ng Senate leadership, is really mainly the business of the majority. Well, alam nyo naman na years ago, umaasa ako na mas malaki ng kaunti, hindi naman ng malaki, mas malaki ng kaunti yung aming two-person minority sa ngayon. But dahil yung tinanong nyo ay business of the majority, di naman kami sa minority pwedeng mag-speculate ano yung possibilities for our ranks. Whenever, if and whenever that process happens, after the fact na, second step na ang pag-reassess ng minority. So, it's the business of the majority. Kami po ni Minority Leader Senator Coco Pimentel ay opposition. Mananatili po kaming opposition. Yung nababasa ko lang sa inyo, sa media, ganun lang. Hindi naman kausap ang minority sa anumang ganyang proseso. It's really, really the business of the majority. Pero considering yung situation ngayon, hindi ito yung tamang time para sa magulo pa yung leadership ng Senate? I guess there's always a right time or a hindi tamang panahon for things. Ano naman yan eh. Basta confident ako na kaya ng Senado to maintain its leadership as an institution, even beyond individuals. At alam ko na ang Senate leadership ay nakataya din doon. Okay, thank you po. Magbalik lang po doon kay Kim. Isa na po. Di ba naglabas na po ng Sabrina? Yes. Hypothetically speaking, hindi po siya dumalo. Ano po yung gagawin po possible na mangyari po? Or dapat po kahit anong mangyari, dumalo po si Kibuloy? Dapat talaga, anuman ang mangyari, dumalo si Kibuloy sa Senate hearing bilang sa huli, pagrespeto sa dinedma niya nung una na dalawang investigasyon, o magpakita na siya ng respeto sa sabpina ngayon kasi mas mabigat na ito. Thank you. Salamat. Okay, maraming salamat. Advance, thank you. Next hearing,